So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos, Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, nanatili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikitang mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi walat mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ang ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa ng walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong araling ito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. So muli, ang mga teachers po, iginagalang po natin yan. Malamang ay nagkaroon lamang po ng misinterpretation dahil yung nagpalabas ng opinyon ay malino po agad. Dahil sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. May follow-up ba, Ivan? Go ahead. Yusek,
in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word, ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam? Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin pamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan.